Hindi ko inaasahan na yung relasyon na akala ko pinakamali. Yun pala yung pinakatotoong naramdaman ko. Admin, pakihidin na lang identity ko please. Kasi may mga taong pwedeng makabasa nito at ayoko na lumaki pa to. Hindi ko alam kung huhusgahan niyo ba ako or maiintindihan niyo. Pero tanggap ko naman kung anong sasabihin niyo. Gusto ko lang talaga ilabas. Kasi ang tagal ko na tong dala at parang wala akong mapagsabihan na hindi biased. Ang hirap pala kapag ikaw mismo hindi mo na maintindihan sarili mo. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula, pero siguro sa pinakasimple. May boyfriend ako for 6 na years. Stable kami. Walang third party, walang malaking issue. Hindi kami toxic. Hindi rin kami yung overly sweet pero okay kami. Yung tipong kampante ka na ito na yon. Kasi wala namang problema. Pero siguro yun din yung naging problema. Naging kampante ako. Naging routine na lang lahat. Gigising, work, uuwi, magkikita. Same jokes, same usapan, same plano. Hindi ko naman napansin agad na parang may nawawala. Kasi iniisip ko ganun talaga. Pag tumatagal. Hanggang sa dumating yung time na nagkaroon ako ng bagong environment, bagong circle, bagong mga tao. Doon ko siya nakilala. Hindi ko na sasabihin kung sino siya. Pero babae siya? Oo, babae. Doon na agad ako naguluhan. Kasi never ko naman naisip na maa-attract ako sa kapwa babae. Hindi ko yun face. Hindi ko rin yun curiosity. Wala akong ganong history. Pero nung nakilala ko siya, parang may nag-shift sa utak ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya sobrang ganda sa paningin ng iba. Pero may presence siya. Yung tipong pag nandyan siya napapansin mo, kahit hindi siya nagsasalita. Tapos pag kinausap ka niya, parang gusto mong makinig. Hindi siya pilit, hindi siya nagpapa-impress, pero ang lakas ng dating niya. Sa una casual lang, work-related, small talks, hanggang sa naging madalas na, naging comfortable na, naging natural na. Doon ako kinabahan kasi napansin ko na inaabangan ko na siya. Hindi ko inaabangan yung boyfriend ko, siya yung hinahanap ko sa araw ko. Siya yung gusto kong kausap, siya yung gusto kong kasama, kahit walang ginagawa. May mga araw na sabay kami mag-lunch, may mga araw na naglalakad lang kami. Habang nagkwentuhan, walang mali siya sa ginagawa namin. Pero sa loob ko, alam kong may nagbabago na. Hindi ko lang inaamin. Hanggang sa dumating yung moment na hindi ko makalimutan, nag-overtime kami pareho, halos kami na lang natira sa office, tahimik, walang tao. Tapos habang nagwo-work kami, napatingin siya sa akin. Tapos ngumiti lang siya, walang sinabi, simpleng nangiti lang. Pero dun ako parang may naramdaman na hindi ko ma-explain. Parang may kumurot sa dibdib ko. Parang may gusto akong sabihin, pero hindi ko alam kung ano. Umuwi ako nung gabing yon na magulo yung isip ko. Pagdating ko sa bahay, nandun yung boyfriend ko. Normal lang siya. Kinamusta ako? Tinanong kung pagod ba ako, kung kumain na ako. Dati sapat na yon para maging okay ako. Pero nung gabing yon, hindi ko alam bakit parang may kulang. Parang may hinahanap akong iba. Kahit nandyan naman siya, dun ako natakot. Kasi alam kong hindi na normal to. Sinubukan ko iwasan. Nilimit ko yung interaction namin. Hindi na ako sumasabay mag-lunch. Hindi ko na pinapahaba yung usapan. Pero habang ginagawa ko yon, mas lalo ko siyang naiisip. Mas lalo ko siyang hinahanap. Mas lalo akong naguguluhan sa sarili ko. Hanggang sa isang araw hindi na niya kinaya siguro. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako, kung may nagawa ba siyang mali, kung bakit parang umiiwas ako. Hindi ko siya masagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil hindi ko rin maintindihan sarili ko. Ang alam ko lang, may nararamdaman ako na hindi ko dapat maramdaman at mas lalong hindi ko dapat sundin. Pero habang pinipigilan ko, mas lalo akong nasasaktan. May isang gabi na hindi ako makatulog. Katabi ko yung boyfriend ko, tulog na siya, tahimik, stable, safe. Pero ako gising, hawak ko phone ko, nakabukas yung chat namin ng babae, walang bagong message.
Pero nakatitig lang ako doon. Parang may hinihintay ako na hindi ko alam kung darating ba. Doon ko na-realize na kahit hindi ko aminin, nahulog na ako. At yun yung pinaka nakakatakot na part. Kasi hindi lang basta ibang tao, kundi ibang mundo na hindi ko alam kung kaya kong pasukin. Kinabukasan kinausap ko siya. Hindi ko na pinatagal. Sinabi ko na hindi ko na kayang i-pretend na normal lang lahat. Sinabi ko na may nararamdaman akong hindi ko maintindihan. Hindi ko sinabi na mahal ko siya, pero alam ko na gets niya. Tahimik lang siya, walang drama, walang galit. Pero yung tingin niya sa akin parang may lungkot na hindi niya sinabi. Sabi niya lang, alam ko naman. At dun ako mas lalo nasaktan. Kasi hindi lang pala ako yung nakaramdam. Pareho pala kami. Pero pareho din naming alam na mali. At hindi pwedeng ipagpatuloy. Dun ko na-realize na minsan kahit totoo yung nararamdaman mo, hindi ibig sabihin tama siyang sundin. Umalis ako, hindi ko na siya kinausap ulit. Hindi ko na rin pinilit ipaliwanag sa sarili ko kung ano yon. Basta ang alam ko lang, may mga bagay na kahit gaano katotoo, kailangan mong iwan. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil alam mong may mas masasaktan pag itinuloy mo. Hanggang ngayon dala ko pa rin yung tanong, kung mali ba talaga o timing lang yung mali. Pero siguro hindi ko na kailangan sagutin. Kasi may mga kwento talaga na hindi para matapos, kundi para matutunan mo kung hanggang saan mo kayang pigilan sarili mo.